Good morning mga kapots, ngayong araw na to holiday ni Pots kasi bukas Labor Day. So naka-schedule ako ng weekend shift. So ngayong araw na to ay holiday ko na rin. Tapos bukas pahinga uli. So pero pahinga pero hindi pahinga kasi may gagawin ngayon si Pots. Ngayon guys, request ko sa inyo, samahan niyo ako kung ano yung aking activity ngayong holiday. Tara, let's go! Ayan guys, yan yung activity ngayon ni Pots. Sasakyan po yan ng aking anak sa pagpasok sa school. Gusto niyang palitan na ng brake, rotor brake, tsaka mga brake pad. Hello guys, change ako ngayon ng activity kasi yung aking pagpapalit ng brake, hindi ko may salpak yung brake caliper niya. Not good. So, medyo may problema doon. Iwanan ko muna. So, ginawa ko kaninang activity, magpalit din ng spark plug. So, natapos ko na yung spark plug. Ngayon naman guys, ang pagpapalit ko naman ng ngayon ng serpentine belt dito sa aking 2006 CRV 2.4 engine. So, pakita ko sa inyo guys kasi medyo tricky ng kaunti. Bumili ako sa Amazon ng pangbaklas ng serpentine belt. Ayun guys, meron talaga akong tools pampalit ng mga serpentine belt, timing belt. Pero dito sa aking CRV, medyo hindi ko siya magagamit ngayon. So iisip ako ng paraan kung paano ko matatanggal yung serpentine belt. Hindi nagtugma doon sa So gagawin ko ng paraan kung paano ko siya matatanggal ngayon. Madali lang siya guys, magpalit ng serpentine belt. Pero ingat lang kayo doon mamaya kasi pagka nirelease mo, hindi siya proper tools. So pwedeng mag-slip yon, maipit yung kamay mo doon sa belt. So be careful lang. So ipakita ko sa inyo ngayon guys kung bakit ko sabing madali lang magpalit ng serpentine belt. Tapos sa diagram, pwede nyo i-search minsan doon sa YouTube o sa Google yung diagram ng the CRV. So tara guys. So guys, ito yung serpentine belt ng the CRV. Ngayon, kailangan kong ma-reach yung bolt na to. Ito kasi power steering fluid, medyo nakaharang siya. So gagawin ko ngayon, tatanggalin ko lang yan tapos tatago ko siya. So meron ka ng space na ma-reach mo na siya. So kitang-kita na naman siya. Yan. Tago ko siya dito sa gilid. Ilagay natin sa gilid para hindi siya abala mamaya. Dahil nga sinabi ko, wala yung tools na nabili ko, hindi ko magamit. So gagamitan ko siya ng close open wrench. So yung close, doon ko siya ikakabit. Yan. So nakaset up na siya. Make sure natin guys na nakasalpak ng mabuti para pag baklas natin ito, hindi tayo maipit sa belt.
Ngayon, yung extension, ito yung hahatak mamaya. Pakita ko sa inyo. Ang paghahatak guys, papunta sa'yo. So, tama mo. Lumuluwag na yung belt. So, ganun lang guys. So, hatakin natin. Tanggalin natin yung belt. Ayan guys, tanggal na yung belt. So, release na natin. So guys, kaya ako naman siya gustong palitan na. Marami na siyang crack. Ngayon ito yung bago ko. So bago ko ikinakabit to, pinagkukumpara ko muna. Sabi nga ni Kuya Salvi sa akin, bago natin ikabit yung mga piyesa na bago, ano natin, i-double check daw. So pantay guys. So pwede ko siyang i-install ngayon. Itong bago na to, i-install ko na siya. Tara. Same lang din procedure. Yung pagbabaklas, tsaka pagkakabit. Ganun din ang gagamitin kong tools. Ang kaiban lang ngayon, kasi may diagram na dapat masunod. So ayan na guys, nagdrawing po ako ng Honda CRV 2.4 serpentine belt diagram. So nagdrawing ako para mas lalong maintindihan paano ko ba na-release yung serpentine belt, yung tensioner. Base sa explanation ko kanina, itong tensioner ang magiging way para madali natin matanggal yung serpentine belt. So yun lang guys. Ito lang yung sundan nating diagram. Good to go na po yung ang ating sasakyan. So, yun lang guys. Kabit na natin tong belt na to. So guys, okay guys, na-align ko na siya. Na-align ko na yung belt. So, na-align ko na. Make sure lang natin guys na nakapasok lang na mabuti yung belt bago natin iwan to. So naka-align na siya. Doon naman tayo ngayon sa taas. So ngayon guys, dito naman ako ngayon mag-align. So guys, pag naka-align na siya lahat,
pwede na natin subukan isalpak tong belt na to. So be careful ulit guys pag nagsasalpak ng belt. Guys, nakabat ko na yung belt. Double check na lang uli. Double check na lang natin uli kung naka-align lahat. So, check natin yung belt. Sa compressor, okay. Good. So guys, check natin yung ibabaw. Naka-align. Sa alternator, naka-align din siya. So yun lang guys, bago natin pandarin yung sasakyan, make sure natin naka-align lahat yung belt. Good to go na siya guys. So naka-align na siya lahat. So anyway, shoutout nyo pala sa Good Tech. Thank you so much kay Kuya Salde, kay Peter, kay August, kay Ate Merpel, at sa lahat ng pamilya ng Good Tech. Maraming salamat sa inyo. Lalo na kay Kuya Salde. Thank you so much Kuya.